Magandang hapon po. Magandang hapon po sa ating lahat at isang pinagpalang araw ng Panginoon. Maligayang pagdating sa ating Tagalog service dito sa Grace Fellowship Church. Kung kayo po ay bisita, welcome po. Masaya po kaming kayo ay makasama ngayong hapon. At nawa po pagkatapos ng ating formal na oras ng pagsamba ay makilala namin kayo. So wag po kayong mahiyang lumapit sa amin. Ang mga pastor po namin ay madalas na naririto sa harapan. Meron din po tayong mga church staff doon sa likuran. So muli po, welcome. At sana ay makasama pa namin kayo sa mga susunod na araw at linggo na araw ng Panginoon. Ngayong hapon po ay nagpapatuloy tayo sa ating pag-aaral ng aklat ng unang Korinto. Ang ating pastor Pedro Martin ay mangangaral mula sa unang Korinto chapter 9 verses 1 to 14. Mga mahal na kapatid, sa ating pagharap ngayon sa Panginoon, tandaan natin na tayo bilang iglesia ay nagtitipon hindi lamang dahil nakagawian o kaugalian ito sa lipunan, kundi dahil tayo ay tinawag bilang simbahan, bilang iglesia. Tinawag tayo mula sa mundo. Tayo ay isang bayang pinili ng Diyos. Nakatanggap ng kapatawaran para sa lahat ng ating mga kasalanan sa habag ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo, na pumupuno sa atin ng Kanyang kapayapaan at sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu ay nagpapalakas sa atin at nagtutuon sa atin mga mata sa ating hinaharap na kaluwalhatian. Pinili ng Diyos ang araw na ito para sa atin bilang paunang karanasan ng walang hanggang Sabat na lubos nating tatamasahin sa hapunan ng kasal kasama ang ating Panginoon. Kaya kapag ipinagdiriwang natin ang araw ng Panginoon tuwing linggo, ipinagdiriwang natin ang katapatan ng Diyos na ipinahayag sa Kanyang salita, sa paglikha at sa ating mga buhay. At gaya ng Salmo, sinasabi, mabuti ang magpasalamat sa Panginoon, ang umawit ng mga papuri sa iyong pangalan o kataas-taasan, ang magpahayag sa umaga ng iyong tapat na pagsuyo at sa gabi ng katapatan mo, sa tugtugin ng panugtog ng mga sampung kawad at ng alpa at sa matunog na himig ng lira. Tayo po ay tumayo, sabay-sabay po tayong umawit bilang pagsamba sa ating Panginoon.
Ang disipulo, gaya ng sabi ng Panginoon sa Mateo 16, ay isa na sumusunod sa Kanya, tinatanggihan ng sarili at pinapasan ng sarili niyang krus. Naway huwag nating isipin na napakarami sa ating buhay sa mundong ito na ayaw nating mawala upang maging disipulo ni Kristo. Dahil ang katotohanan ay napakaraming mawawala sa hindi pagiging disipulo ni Kristo. Sapagkat ang sino mang nagnanais na iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang sino mang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa Panginoong Hesus ay makakasumpong nito. Jesus, I my cross have taken, all to leave and follow Thee. Destitute, despised, forsaken, Thou from hence my all shalt be. Perish every fond ambition, I've sought or hoped or known, yet how rich is my condition. God and heaven are still my own. Let the world despise and leave me, they have left my
press me, 'twill but drive me to thy breast. Life with trials hard may press me, heaven will bring me sweeter rest. Oh, 'tis not in grief to harm me, while thy love is left to me. Oh, 'twere not in joy to charm me, where that joy unmixed with thee. Take my soul, thy full salvation, and fear and care, joy to find in every station, something still to do or bear. Think what spirit dwells within thee, what a Father's smile is thine, what a Savior died to win thee. Child of heaven, shouldst thou repine. Hasten on from praise to glory, on by faith and faith, by prayer, heaven's eternal gaze before thee. God's own hand shall guide thee there. Soon shall close thy earthly mission, swift shall pass thy pilgrim days. Hope soon change to glad fruition, faith to sight and prayer to praise. Sa pamamagitan ng ating pagkakaisa kay Jesucristo, sa pamamagitan ng pananampalataya, tinatamasa natin ang pakikisama sa lahat ng kanyang mga hinirang. Sa mga nabubuhay ngayon, gayon din sa mga napunta na sa kaluwalhatian. Naway sundan ang ating buhay ng pananampalataya, ang mga makadiyos na kalalakihan at kababaihan sa ating buhay, ngayon at ng mga banal noong unang panahon, habang tumatakbo tayo tungo sa parehong tagumpay na kanilang natamo. Sa iyong mga mayapa ng banal na bukata, tanggaling tinigan, ngalan mo, Kristo na papurihan. Alleluia, Alleluia. Ika'y banlang, patong pananggulan, pinuno sa tagumpay na laban. Liwanag tala sa kadiliman. Alleluia, Alleluia. Mga kawal, unawa ay maging matapang at
may katapatan din, tagumpay maaabot din namin. Hallelujah, Hallelujah. Ngunit mayroong walhating umaga, mga banal babangong kasama ni Kristo, hari sa pagdating niya. Hallelujah, Hallelujah. Sa lahat ng sulok nitong mundo, lahat ay magpupuri ng gusto sa Diyos Ama, Anak, Espiritu. Hallelujah, Hallelujah. Amen. Natili po tayo nakatuyo para sa pagbasa ng banal na salita. Ikalawang Korinto, Kabanata 4, talata 1 hanggang 7. Dahil sa habag ng Diyos, ibinigay niya sa amin ang paglilingkod na ito, kaya't hindi humihina ang aming loob. Tinalikuran namin ang lahat ng lihim at kahiyahiyang gawain. Hindi kami nanloloko ng mga tao, at hindi namin pinipilipit ang salita ng Diyos. Sa halip, hayagan naming ipinapangaral ang katotohanan. Kaya't maaari kaming suriin ninuman sa harapan ng Diyos. Kung may talokbong pa ang magandang balitang ipinapahayag namin, ito'y may talokbong lamang sa mga napapahamak. Hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan sa daigdig na ito, upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kaluwalhatian ni Kristo, na siyang larawan ng Diyos. Hindi namin ipinapangaral ang aming sarili, kundi si Kristo Jesus bilang Panginoon. At kami ay lingkod ninyo alang-alang kay Jesus. Sapagkat ang Diyos na nag-utos na magkaroon ng liwanag sa gitna ng kadiliman, ay siya ring nagbigay liwanag sa aming isip upang makilala namin ang kaluwalhatian ng Diyos na nahahayag sa mukha ni Kristo. Ngunit kaming pinagkalooban ng kayamanang espiritual na ito ay tulad sa mga palayok na gawa sa putik, upang ipakilala na ang dakilang kapangyarihang ito ay sa Diyos at hindi sa amin. Ikalawang Korinto, Kabanata 4, talata 1 hanggang 7. Maaari na pong maupo ang lahat para sa pastoral prayer. Tayo po'y manalangin. Ama sa langit, nagpapasalamat po kami ngayon sa araw na ito, Panginoon Diyos, na nakakapagsamba po kami ng may kapayapaan, Lord God. Lord, salamat, Panginoon Diyos, na dito sa aming bansa, Panginoon, na gagawa po namin ito. At alam po namin yung aming pagsamba hindi naman po para sa inyo ito . Sa katotohanan, ito ay para sa amin kung saan minsan inaakala po namin ito'y alay lang po namin sa inyo. Ngunit hindi po. Ito po ay aming pagkatestigo, Lord God, as we sing, tunay kang tapat, great is your faithfulness. Ito'y nakabubuhay sa aming mga puso. Ito'y isang paalala at ito'y isang deklarasyon po namin na ang alay namin, ng pag-alay namin po sa inyo.
Salamat, Panginoon Diyos, na tunay kang matapat. Great is your faithfulness. At gayon din po, Panginoon Diyos, at nalalaman po namin, marami po kaming pagkukulang. Sa madaling salita, marami po kaming kasalanan po sa inyo. Ayaw po namin i-sugarcoat pa, pero lahat po kami dito makasalanan at nangangailangan, Lord God, ng isang tagapagligtas. Father, salamat, Lord God, that you are a God who is compassionate, is patient, Lord, and is never-ending yung inyong compassion sa inyong mga anak. Salamat, Panginoon Diyos, that we can come to you. Pwede po kami lumapit po sa inyo at humingi ng kapatawaran. At alam po namin, yun lang po ang pangako ninyo sa tunay niyong anak. Hindi po kayo nangangako, Panginoon Diyos, ng yayaman po kami o gaganda buhay namin. Ngunit ang pangako niyo is kapatawaran. Salamat, Panginoon Diyos. Tulungan niyo nga po kami, Panginoon, na magkaroon pa rin ng ginhawa sa kabila ng lahat ng nakikita po namin sa mundo. Pagbukas namin ng TV, pagtingin namin sa Olympics, Lord, iba-iba na nakikita po namin. Pinapahiya ang mga Kristiyano. Hindi po maganda ang nakikita po namin, ngunit alam po namin, parang nakasulat sa Salmo chapter 2 na you just scoff and you're still on your throne. And you know everything. And you are a righteous judge that someday you will judge, Lord God, all those who do not have Christ. Lord, we thank you that at this time, Lord, we need Sunday. We need to recalibrate, to refocus, Panginoon Diyos, ang aming mga buhay. Ibabaan muna namin ang aming mga gadget, mga cellphone, Panginoon. Just to take a break from yung nakikita po namin. Ayusin niyo nga po ang aming worldview. Nakapapanariwa, Panginoon Diyos, you rejuvenate us. Please rejuvenate us. Kami po ay fallen creatures and we need this. Bigyan niyo nga kami ng kalakasan, ng endurance, ng katalinuhan, Lord God, for your wisdom, Lord, as we look at the world and see, iba na talaga. Ngunit our confidence, ang aming kumpiyansa, Panginoon Diyos, ang aming kalakasan ay dahil sa inyo. And we know, Lord, that you are in total control. Sabi nga sa Isaiah chapter 6, na you were on your throne, and your robe, and the trail of your robe was majestic. And yun po, sana ipaalala nyo nga po sa amin, Panginoon Diyos, itong mga katotohanan na kayo pa rin po ang pinakamakapangyarihan po sa lahat. At lahat po ng nadadaanan po naming problema, lahat ng nadadaanan po naming sakit, lahat po ng nadadaanan po naming pagkulang sa pang-financial, Lord God, alam niyo po yan. At yun din po ang utos ninyo, na humingi din po kami sa inyo. Kaya't sa oras na ito, Lord, lumalapit din po kami, asking for your grace, for your mercy, for your provision, Panginoon Diyos, for healing for those who are sick and recovering, for those, Lord God, who are spiritually hurt. Yung mga iba sa amin, Panginoon Diyos, yung mga damdamin namin, nagtatampo po sa inyo. Kami po ang may problema, hindi po kayo. Kaya ayusin niyo po ang aming mga puso. Tinataas din po namin yung isang pamilya, Lord God, pamilya nila Marco, at ang kanyang, yung family niya na magpupuntang Canada. Father, we just pray that your will be done in his life doon. Dalangin po namin, Panginoon Diyos, na kayo nga ang gumabay pagdating doon sa Canada. At makakita po siya ng isang iglesia na biblical. At aalagaan po sila tulad ng alagaan niyo po sa amin dito. At kung pwede, higit pa. Father, we pray, Lord God, for all the needs of this church.
Alam niyo po yun, ang aming mga needs. Hindi po natatapos. Ngunit sana hindi po namin din isipin na ito yung pinaka-importanting bagay po sa amin, para sa amin. Kayo po at ang inyong ebanghelyo ang pinaka-importante. Tulungan niyo nga kaming maunawaan po ito, itong katotohanan na ito. At sa oras na ito, hinihiling po namin ang Diyos na banal na Espiritu na mangausap sa bawat isa. Panginoon Diyos, kung meron po sa amin na hindi pa nakakakilala po sa inyo, ay sana magpakita po kayo kung ang inyong kagandahan, that the loveliness of the gospel through the blood of Jesus, that you might show yourself and showcase your glory so that we might be saved. All of us, we might be saved. And thank you again. Sa oras na ito, Panginoon Diyos, would you guide us? Would you open each and every heart and mind to the words and to the will, Lord God, of your Son. We thank you, Panginoon Diyos. And we ask this in Christ's name. Amen. Magandang hapon po sa inyong lahat. Yan. Ang title po natin for today is Pagtitiis alang-alang sa Ebanghelyo ni Kristo. Hilingin ko po kayong lahat na tumayo para basahin natin ang chapter 1 Corinthians, unang Korinto, chapter 9, verses 1 to 14. Hindi ba ako'y malaya? Hindi ba ako'y isang apostol? Hindi ba nakita ko si Jesus na Panginoon natin? Hindi pa kayo'y bunga ng paggawa ko sa Panginoon? Kung sa iba'y hindi ako apostol, sa inyo man lamang ay gayon ako, sapagkat kayo ang tatak ng aking pagka-apostol sa Panginoon. Ito ang aking pagtatanggol sa mga sumusuri sa akin. Wala ba kaming karapatan kumain at uminom? Wala ba kaming karapatan na magsama ng isang asawa gaya ng ibang mga apostol at ng mga kapatid ng Panginoon at ni Pedro or ni Cephas? O ako lamang ba at si Bernabe ang walang karapatang huminto sa pagkahanap buhay? Sino ang naglilingkod bilang isang kawal sa sarili niyang gastos? Sino ang nagtatanim ng ubusan at hindi kumakain ng bunga nito? Sino ang nag-aalaga sa kawan at hindi umiinom ng gatas ng kawan? Ang mga bagay na ito ay sinasabi ko hindi ayon sa pananaw ng mga tao, hindi ba't ganito rin ang sinasabi ng kautusan? Sapagkat nakasulat sa kautusan ni Moises, huwag mong lalagyan ng busal ang baka kapag gumigiik. Ang mga baka ba ang pinagmamalasakitan ng Diyos? Hindi ba't siya ang nagsasalita para sa ating kapakanan? Ito ay nasulat para sa atin, sapagkat ang nag-aararo ay dapat mag-araro ng may pag-asa, at ang gumigiik ay gumiik ng may pag-asa na magkakaroon ng bahagi. Hindi pa tayo tapos. Kung kami ay nakapaghasik sa inyo ng mga bagay na espiritual, kalabisan ba ng aming anihin ang inyong mga bagay na material? Kung ang iba ay mayroon ganitong karapatan sa inyo, hindi ba higit pa kami? Gayon may hindi namin ginamit ang karapatang ito, kundi tinitiis namin ang lahat ng mga bagay upang huwag kaming makahadlang sa Ebanghelyo ni Kristo. Hindi ba ninyo nalalaman na ang mga gumagawa ng paglilingkod sa templo ay kumakain ng mga bagay na mula sa templo, at ang mga naglilingkod sa dambana ay mga kabahagi ng mga handog sa dambana? Gayon din naman, ipinag-utos ng Panginoon na ang mga nangangaral ng Ebanghelyo ay dapat kumuha ng kanilang ikabubuhay mula sa Ebanghelyo. Pwede na po kayo huminga at umupo. At pagpalain po tayo ng salita ng Diyos. May the Word of God just penetrate our hearts. At sana makuha po natin ang konteksto na ito. Naalala ko lang, no? Alam niyo po yung, may pinag-aaralan po ako may tinitingnan po ako sa YouTube, mga lessons, at galing sa Master Seminary, kung gusto niyo puntahan. Nandun siya sa The Master Seminary na channel,
At may isang playlist doon patungkol sa historical theology. At maganda po kung meron kayong oras na pwedeng aralin, tingnan niyo po yung Historical Theology 1 and 2. Ang professor po doon ay si Nathan Buznitz. Ngunit bakit ko po binabanggit po yun ay dahil ipapaalala ko lang po sa atin, based on doon sa sinabi ng isang professor doon, on church history, na ang ginagawa po natin dito ay based din doon sa mga sinauunang mga Kristiyano pagkatapos ng apostolic age. Merong isang sulat, si Justin, ang pangalan niya Justin, ang tawag ng church history is si Justin Martyr, kung saan sinulat niya at sabi niya, meron siyang, parang ano rin parang meron din siyang isang apologetic or pagtatanggol, kung saan sinabi niya na kung ano yung ginagawa daw ng mga Kristiyano. Ang mga Kristiyano daw ay pinagbibintangan na nagkakaroon ng mga affairs daw dun sa church, kumakain daw ng bata, hindi daw rumirespeto sa emperor, at pang-apat yata is nakikipagkasalan daw sila sa isa't isang magkakapatid. So yun yung ano. So ang ginawa ni Justin Martyr ay sumulat siya doon sa emperor na parang hindi daw umabot talaga sa emperor. Ngunit para sa atin yun. At sinabi niya, parang ang apologetic niya, ito ginagawa namin. Kumakanta kami ng Word of God. Bibigkas kami ng Word of God. Binabasa namin yung Word of God. Ini-explain namin ng Word of God. Meron po kaming Lord's Supper. At meron po kaming collection. At meron pa kaming singing. Lahat po yung ginagawa po natin dito. And it gives me comfort to tell you, hindi po kasama sa lesson to, hindi ko alam kung bakit ko napasok eh. To tell you lang, kung anong ginagawa natin dito, ba't mo ginagawa yun? Bakit may ganito? Lahat po yun nakadesenyo, alang-alang dun sa nababasa po natin. Sa Bible, sa Acts, kahit sa konting church history. Yun lang. Okay. Sorry ha. Ano ang pinakaayaw nyo sa ministry? Anong pinakaayaw nyo sa ministry? Sabi ko nga kanina, at sabi nga ni Brother Ian nagagamit ko parati ito, talagang ayoko, is yung bagong Kristiyano na sikat, tapos papasalitain ka agad, tapos bibigyan ka agad ng mga gawain na hindi pa siya sigurado. Hindi pa naman natin alam kung na true believer o hindi. Tapos nabe-base na porket sikat yung tao, ay siya kagad yung ginagamit. Kahit may talento siya, pero hindi pa tayo sigurado na tunay na Kristiyano, parang ginagamit na siya. Inis na inis po ako doon sa ganun. Yun yung unang-una. Pangalawa, inis na inis din daw, kanina ginamit ko to, natawa sila kanina, pero sana matawa din kayo ha. Joke to ha. Inis na inis din ako kapag nag-criticize kayo ng sermon. Hindi masyado, no? Sorry. Dapat sabi ko na hindi ko na ginamit dito Pero ito yung kinaiinisan ko. Yung unang dalawa, talagang inisip ko lang yun para ipasok ko lang itong pangatlo. Kung inis ako sa mga nakikita kong tao na umaakyat sa bus para mag-ebanghelyo at pagkatapos ay humihingi ng pera. Sino sa inyo naka-experience na gano'n? Sino sa inyo nagbigay? Joke lang. Sasabihin pa sa inyo, the worker deserves his wages. Huwag mo lalagyan ng busal ang baka kapag gumigiik. Do not muzzle the ox while he is threshing. Pero ito po ang ating konteksto dito sa Pilipinas. Lagi po nangyayari, hindi lang naman sa bus, pati sa mga isang sidewalk na ang sinabi nga sa akin ng isang kapatiran natin, Kuya, hindi nga, buti nga kung evangelistic talaga yung message niya, buti nga kung consistent yun sa sinasabi sa Biblia, pero hindi Di ba? Minsan, prosperity gospel pa sinasabi, magbigay ka, babalik sa iyo. Yun ang konteksto natin. Kadalasan nga itong mga taong ito ay talagang
hindi naman ginagawa yung ebanghelyo eh. Hindi naman para sa kapakanan ni Jesus or ni Kristo, kundi para sa kanilang sarili. Bagaman hindi natin naman pwedeng husgahan lahat ng ibang evangelist na humihingi ng pera, hindi natin alam ang kanilang mga motibo, masasabi po natin na ito'y may isang pagkakamali. Kasi nababasa po natin sa Biblia na ang pangongolekta ng pera hindi dapat mula sa mga strangers. Ito po ay galing kung saan mangyayari man lang ito ay dapat nanggagaling sa simbahan, sa iglesia. Na kami ang magbibigay ng pera tayo ang magbibigay ng pera para mag-evangelize yung mga tao. Hindi yung nag-evangelize ang tao, tapos hihingi ng pera dahil may sinabi siya maganda. Parang konektado po yung ating sermon for today na sana magkaroon tayo ng paglilinaw sa subject na ito, ngunit ako'y naniniwala marami po tayong mapupulot for today, hindi lang po yun. Sa ilang mga paraan, hindi natin sapat ang pasasalamat sa mga, kumbaga, gusto ko magpasalamat dun sa mga kaaway ni Pablo, kung saan nakagawa siya ng isang pagtatanggol na nagpapahayag kung ano ang nasa kanyang isipan, na nagpapahayag po sa atin kung ano talaga ang nangyayari sa konteksto ng first century Christians in Corinth, na makikita natin, makakaroon po tayo ng timeless truths. Ngayon, ang konteksto po nito, si Pablo, nag-start siya ng napakakatakot-takot na daming tanong. Ang dami niyang tanong. At ito po yung estilo ni Pablo para makapagpahayag ng isang katotohanan na nanggagaling sa prinsipyo ng Biblia. Sa katotohanan ito ay isang pinakamahusay na paraan kung saan ng pagtuturo kung saan ang isang tao ay makapagpapaunawa ng mga katotohanan. Sa larangan ng basketball, di ba? Ako'y isang coach, hindi head coach, assistant lang po. At kapag nangungusap po ako ng minsan dinadaan po natin sa katanungan. Junmar, ano mas maganda? Pumunta ka dito o pumunta ka doon? Bakit? Pumunta ka dito. Bakit? Kasi ito mangyayari, etc., etc. Di ba? Errol, sa palagay mo, ano ang tama? Mag-Bible study ka or mag-serve ka sa whatever, di ba? So yung tao naman, siya mismo ang nagkakaroon ng kaunawaan patungkol sa kanyang binigay na Lord na kaisipan, and he or she himself ay magkakaroon ng knowledge. Oo nga, ganito pala yun. One good way of teaching, isa sa pinakamagandang kasangkapan na ganun. Pati nga sa Bible counseling, let's say biblical counseling, hindi naman kasi parati po tayong ito ang katotohanan, the Word of God says, the Word of God. Minsan, nagbablock out yung lalo na kapag nasa sinful situation yung isang tao. At sasabihan mo, sasagasaan mo lahat ng mali ka, etc., etc. Hindi mo man lang pinakikinggan. So minsan maganda ang nangyayari. Itong style ni Apostle Paul is, he's asking 17 questions para yung kanyang audience ay nakikinig at sila mismo magsasabing, oo nga no, tama naman yung sinasabi niya. Logical naman sinasabi niya. At gayon ang kanyang communication skills na nakikita natin. Ganon ang communication skills na nakikita natin kay Apostle Paul. Last week, nagtapos tayo kay Doc Rico with chapter 8, diba? Isang buong chapter, 13 verses. And ang naaalala ko last verse doon ay sabi ni Doc, vegan daw si Paul. Joke lang. Hindi po siya vegan. At ngunit ito ang last verse niya nakasabi dito. Kaya kung ang pagkain ay nakapagpapatisod sa aking kapatid, kailanman ay hindi ako kakain ng karne upang ako'y huwag makapagpatisod sa aking kapatid. Sa madaling salita, kung ang pagkain, di ba?
ay isang dahilan ng kaguluhan sa isang Kristiyanong kaibigan na mas mahina kaysa sa atin. Tatalikuran natin ng pagkain ng karne. At ginagawa ni Pablo to, hindi dahil vegan nga siya o ayaw niya ng karne, hindi na dahil mataas ang kanyang kolesterol, ngunit ginagawa niya po ito dahil may pag-ibig siya para sa mga ibang kapwa Kristiyano, for the weaker brother. Tandaan lang po natin to, kasi ganun din yung tema natin for today. Nagsisimula siya sa pamamagitan ng pagpapatunay ng kanyang sarili. Napatunay niya. Sabi ni Pablo, kung yan ang mangyayari, ayoko nang kumain ng karne. Mabubuhay pa naman ako. Ganon din sa ating section. Pero bago niya, section na verses 1 to 14, pero bago mangyari yun, sasabihin niya muna yung kanyang karapatan sa iglesia ng Korinto. Kaya parang dinidefend ni Paul ang kanyang sarili niya. Si Pablo at ang kanyang karapatan, dinidefend niya, sabi dito, hindi ba ako'y malaya? Hindi ba ako'y isang apostol? Am I not free? Di ba meron akong freedom gawin lahat ng pwede kong gawin? Am I not an apostle? Hindi ba't ako'y apostol? Yun yung pinag-uusapan natin last week eh. Pati next week, pati this week, yung ating religious freedom, yung ating Christian liberty, kung ano ang pwede po natin gawin because we have Jesus in us. This is what Christian liberty looks like. Ang Christian liberty is to do good to the weaker brother. Ang Christian liberty is to forsake something for the gospel's sake. Ang Christian liberty is to do something para hindi makahadlang. Ang Christian liberty, I will be all things to all men so that I might save some. For next week na po yun. Marahil kasi minsan pag iniisip po natin ang Christian liberty na sinasabi natin, na naririnig po natin, iniisip natin ito isang lisensya upang gawin po lahat ng bagay, ngunit hindi magkasala. Mamaya lalo natin pag-uusapan ito. Unang-una muna, pag-usapan po natin kung ano sinasabi ni Pablo. Si Pablo ay isang apostol. Ipinagtatanggol ni Pablo ang kanyang pagkasarili at sinabi niya, I'm an apostle. Bakit? Ito yung tatlong bagay, at maganda, titignan po natin to kasi marami tayong, ang konteksto natin sa Pilipinas, marami tayong living apostles right now. Mali po silang lahat. Kapag may nagsabi po dito na siya'y apostol, ay hindi po biblical yung sinasabi niya. Ang mga apostol ay kagaya ni Apostol Pablo, ay makikita natin ang isang apostol dahil how do we prove it? Nakita niya ang Panginoon. Balikan lang natin ng Acts chapter 9, Gawa chapter 9, sabi niya dito sa verse 5, bibilisan ko na lang, verse 5, sinabi niya, sino ka Panginoon? At siya ay sumagot, ako si Jesus na iyong inuusig. So kumbaga talaga nakita ni Pablo si Jesus. I-explain pa niya to 3 pang beses, 2 beses pa. Sa book of Acts 3 times niya sasabihin itong road to Damascus. At sabi, tumindig ka at pumasok sa lungsod at sasabihan kita ano ang dapat mong gawin. Ang pangalawang katibayan ng pagiging apostol ay paggawa ng mga tanda or mga miracles. At in-explain ni Pablo to sa 2 Corinthians, sabi niya dito sa verse 12, tunay na nga ang mga tanda ng isang tunay na apostol, kagaya ni Pablo, ay isinagawa sa inyo na may buong pagtsatsaga sa pamamagitan ng mga miracles or mga tanda at mga kababalaghan at ng mga gawang makapangyarihan, signs and wonders and mighty works. Dito ko lang po, na-remind ako, na ginawa pala, may works palang nakita, may miracles palang nakita dito sa Corinth, sa Church of Corinth. At yun ang ipinakita ni Pablo. Sabi pa din niya dito, di ba? And thirdly, yung kanyang apostleship ay nag-produce ng fruit. Hindi naman pwedeng apostol ka tapos wala kang church. Di ba?
sa susunod na mga verses, sabi niya dito, ito ang aking pagtatanggol sa mga sumusuri sa akin. So ito yung kanyang defense ngayon, or apologia. Wala ba kaming karapatang kumain at uminom? Wala ba kaming karapatan na magsama ng isang asawa, gaya ng ibang mga apostol at ng mga kapatid ng Panginoon at ni Sifas? O ako lamang ba at si Bernabe ang walang karapatang huminto sa paghahanap buhay? Sabi niya, ipinagtatanggol ni Paul ang kanyang sarili sa kalaban sa mga kanyang kritiko. Pero ang dami natin makukuha dito sa verses 3-6, di ba? Verses 4-6, sabi niya, wala ba kami sa verse 4, wala ba kaming karapatan kumain at uminom? Ang ibig sabihin niya dito, dapat kung saan siya nagsaserve na church, dapat meron sana siyang right na mag-serve din yung church po sa kanya sa pamamagitan ng pagbibigay ng needs ni Apostol Pablo. Pero more on that later, di ba? Pero verse 5 sabi niya, wala ba kaming karapatan na magsama ng isang asawa gaya ng mga ibang mga apostol at ng mga kapatid ng Panginoon at si Sifas? So ibig sabihin niya, parang ang alam natin dito, si Apostol Pablo, wala na po siyang asawa here. It's either he was, most probably, baka namatay ni asawa, or divorced, or never, or sorry, not divorced, iniwan siya, or never siya nagkaroon ng asawa. Feeling ko yun, di ba? Wala siyang asawa. Ngunit nakikita po natin dito, hindi po magsama ng isang asawa, kagaya ng mga ibang apostol. At nakikita din po natin dito sa verse 5 na ang mga kapatid ng ating Panginoon Jesus ay nag-asawa din. Baka sila Jude, sila James at iba pa, nag-asawa din. At nagkaroon ng sister-in-law, si Jesus. Kung iisipin po natin, di ba? Si Sifas, sino yan? Si Pedro, may asawa din. At sabi dito, ako lamang ba at si Bernabe ang walang karapatang huminto sa paghahanap buhay? So alam po natin dito, si Bernabe at si Pablo na magkasama, naghahanap buhay. So pinagtatanggol lang kanya sarili, sabi niya, this is my rights. Yan yung gawain. At sasabihin pa niya dito, ito'y normal na buhay si Paul ay nagtatanggol laban sa isang normal na buhay. Mga normal na pangyayari. Sabi niya dito, di ba dapat ang Corinthian Church ang dapat magbayad para sa aking mga gastos? Di ba't ang karapatang kumuha ng asawa kagaya ni Sifas? Mga normal things in life at mga kapatid ng Panginoon. Di ba't may mga brothers of the Lord, meron silang ganun? Pinapaalala lang na, normal lang yun eh. Dapat, so sinasabi niya, ako'y apostol, these are my rights. Verse 6 sabi niya, ako lamang ba at si Bernabe ang walang karapatang huminto sa paghahanap buhay? Sila ang dalawa ang, diba, parang ginagawa dito, itinataas ni Pablo ang practical na tanong ng karapatan nila. Silang dalawa ni Bernabe na masuportahan financially ng ministeryo. Lagi natin nakikita ang kaugalian ni Pablo na suportahan ng kanyang sarili sa material ng paraan. Lagi siyang pumupunta sa ibang mga cities at sinusuportahan niya ang kanyang sarili. Kung tinitignan nga natin sa Acts chapter 18, sa Gawa chapter 18, pagpunta ni Pablo sa Corinto, sabi dito, pagkatapos ng mga bagay na ito, umalis si Pablo from Athens at pumunta sa Corinth, dito sa Corinth. Natagpuan niya roon ang isang Hudyo na ang pangalan ay Aquila, isang lalaking tubong Ponto, na kararating pa lamang mula sa Italia, kasama si Priscilla ng kanyang asawa, sapagkat ipinag-utos ni Claudio, yung emperor ng Rome, na ang lahat ng Hudyo ay umalis sa Roma. Pumunta si Pablo sa kanila at dahil ang hanap buhay nila ay tulad din ng kanila, tumuloy siya sa kanila. At sila'y magkakasamang nagtrabaho, parehong paggawa ng tolda, ang hanap buhay nila. Ito nga yung nangyari. So nakikita natin sa Corinth nangyari ito.
Dahil ginawa ni Pablo yun, ang problema, yung iba sinasabi, hindi ka pala worth it or hindi ka on par to become an apostle or a Christian worker na susuportahan namin. Hindi. He thought he was doing them a favor na hindi na nga siya kumuha ng finances from them. Hindi na nga niya, di ba, sabi niya, sige, hindi na ako kukuha. Pero ang nangyari, nag-backfire sa kanila. Na-misunderstand siya, sabing ganun. Parang dinadaya mo kami Pag tinignan natin sa 2 Corinthians chapter 12, verses 16 and 17, sabi dito, at si Pablo na naman ang nagsasalita, ako'y hindi naging pasanin sa inyo. Gayunman sabi ninyo, yamang ako ay tukso. Napaglalangan ko kayo sa pamamagitan ng daya. Kayo ba'y aking dinaya sa pamamagitan ng sino man ang aking sinugo sa inyo? Sabi niya, hindi ko na kayo na burden. Ang ginawa niyo naman sa akin, pinagdudahan niyo pa ako. I was crafty, you say. Dinaya ko daw kayo. Hindi na nga ako, sabi ni Pablo, hindi na nga ako humingi ng suporta sa inyo I did not take advantage of anybody. Hindi na nga ako normal na gawain na kapag isang Christian ministers, ang normal na gawain ay susuportahan niyo siya financially. Ang sabi ni Pablo, hindi na nga nangyayari yun. Pinagdudahan niyo pa ako. So yun ang kinasasama natin sa nakikita natin konteksto dito. Pagpapatuloy natin verse 7 and 8, sabi dito, sino ang naglilingkod bilang isang kawal sa sarili niyang gastos? Sino ang nagtatanim ng ubasan at hindi kumakain ng bunga nito? Sino ang nag-aalaga sa kawan at hindi umiinom ng gatas ng kawan? Ang mga bagay na ito ay sinasabi ko hindi ayon sa pananaw ng mga tao. Hindi ba't ganito rin ang sinasabi sa kautusan? So parang sinasabi, the right to support. Ang illustrations niya is from everyday life. Sabi niya, ang isang sundalo, gobyerno nagbabayad dyan, hindi naman sundalo mag-isa yan Di ba? Isang magsasaka o isang vineyard owner, kakainin naman niya yung produce niya, yung mga prutas, kaya lang naman, yung may ubasan ka, hindi ka kakain dun. Yung mga illustration tayo, obvious Obvious sila, they are logical, they are tanggap ng mga tao, at alam and accepted as true. Tapos, dadagdagan pa niya dito sa verse 8 to 12, sabi ba niya dito, hindi ba't ganito rin ang sinasabi ng kautusan? So, pinasok na niya, everyday life, una sabi ni Pablo, apostol ako, di ba? Nakita niyo naman yung works Nakita niyo naman yung miracles Nakita niyo naman na sinasabi ko sa'yo, nakita ko si Lord Pangalawa, sabi niya, di ba, everyday life, napakasimple, di ba dapat yung soldier, binibigyan ng, may nagpapasweldo dyan, hindi ba't yung vineyard owner kumukuha din? Tapos sabi pa niya, hindi ba't pangatlo, pati naman yung law of Moses Sabi dito sa verse 9, sabi naman sa kasulatan, kautusan ni Moises, huwag mong lalagyan ng busal ang baka kapag gumigiik Ang mga baka ba ang pinagmamalasakitan ng Diyos? Hindi ba't siya ay nagsasalita para sa ating kapakanan? Ito ay nasulat para sa atin sapagkat ang nag-aararo ay dapat mag-araro na may pag-asa at ang gumigiik ay gumiik na may pag-asa na magkaroon ng bahagi. Scripture na ang nilabas ni Pablo dito. So sabi niya, as an additional argument, Paul uses Deuteronomy chapter 25 verse 4. Sabi niya, huwag mong bubusalan ang baka kapag gumigiik. Ano ibig sabihin ito, Kuya Peter? Ito ay isang command sa mga Israelita. Doon sa lumang tipan, ang command was to stop, to refrain putting, yung parang, alam mo yung mouth guard, yung parang sa aso, bubusalan while it is treading the grain. Sa panahon ng Biblical Old Testament, wala tayong bigasan walang rice mill o kaya walang wheat. So after the harvest, ang ginagawa, yung grain o kaya yung wheat, ay hinahampas dati yun para to separate the straw and the husks. Yung process niyan ay generally, ang gagawin, parang minsan nakikita pa natin, di ba, ini-spread out yan.
And ang gagawin nila ay ang mga baka or mga dito sa ating konteksto, mga kalabaw, will allow them to step on the grain or the wheat o kaya yung bigas para mag-separate yung edible, yung pwede makakain natin. Yung mga laborers without oxen, meron tayong tinatawag na flail sticks. Pag ni YouTube nyo, flail sticks, parang may isang mahabang stick, tapos sa dulo parang nagko-collapse ng ganun. Pero panghampas yun, panghampas ng mga grain para pwede mong tanggalin mo na yung part na nakakain, nandun na lang, yung grain nakakain. Tapos yung other part of the plant, pwede mo itapon. Nung unang panahon, ang mga baka ay nilalagyan ng busal sa bibig. Kasi ang mga baka, habang ginagawa po nila yon, nakatali sila, ay minsan humihinto at kumakain dun sa wheat or sa grain, yung pagkain. Ayaw ng mga, syempre, worker ka, uy, baka kainin nung, ano yan. So, nilalagyan nila ng busal, ng muzzle. Pero ang sinasabi dito, we should not muzzle an ox. Bakit? Kasi gusto mong payagan yung baka o yung kalabaw na from time to time ay huminto at kumain dun sa sahig. It is threshing. The grain or the wheat, it is threshing. Makikita natin minsan pabilog yun eh. Yung pag tinignan nyo sa Wikipedia, what is a threshing floor? Minsan ito is ipabilog tapos nakatali yung baka at umiikot ang kanilang mga paa at umaapak yung mga kanilang paa or may hinahawakan na may nakataling kinakaladkad na contraption para maipit lahat ng halaman para matanggal yung wheat. So ito yung pag-iik. Mahirap na proseso po ito. Kaya kumuha sila, nag-devise sila ng baka na lang o kaya kalabaw para gumawa nito. Today, di ba, may mga rice mill na tayo, madali na, di ba? Nakikita natin may mga makina nagse-separate na lang. Dati wala. Pero bakit ko sinasabi yun? Kasi ginamit ni Pablo ito at sinabi niya, yung mga bakang umiikot dyan at humihinto at kumakain ng pakonti-konti, huwag niyong pigilan. Tama lang yun na kung ano yung trabaho ng bakang yan, ay makakuha din siya ng konti. At kinuha ni Pablo yan mula sa Deuteronomy chapter 25 at further niyang ipinaliwanag. Nasabi niya, para kay Pablo, ang utos na yan ay hindi lamang para sa baka. Ngunit dahil sa pamamagitan nito ay nais niyang turuan tayo ng isang leksyon tungkol sa pangangalaga ng Diyos sa atin. Sabi nga sa Mateo chapter 6:26, ang mga ibon sa himpapawid, hindi naman sila naghahasik o gumagapas o nag-iimbak man sa mga kamalig. Ngunit pinapakain sila ng inyong Ama na nasa langit. Hindi ba higit na mahalaga kayo kaysa sa kanila? Verses 9 and 10 says, ang mga baka ba ang pinagmamalasakitan ng Diyos? Ibig sabihin, itong Deuteronomy chapter 25 ba? Para sa baka lang ba yun? Verse 10, hindi ba siya nagsasalita para sa ating kapakanan? Ito ay nakasulat para sa atin. Yun ang sabi ni Pablo. Tama lang na bayaran at tama lang suportahan ang isang manggagawa sa simbahan o isang ebanghelista ng kanyang sahuran siya tulad ng nararapat na mabayaran ang isang manggagawa tulad ng sinasabi natin yung baka na nagigiik, dapat bigyan din ng okay lang sa atin na huminto siya at kumain doon at magnibble sa kanyang tinatrabahong lugar. In fact, sa dulo ng ating study sa unang Korinto chapter 9 verse 14, ito yung kanyang sinasabi. Gayon din man ipinag-utos ng Panginoon na ang mga nangangaral ng ebanghelyo, ano daw, ay dapat kumuha ng kanilang ikabubuhay mula sa ebanghelyo. The Lord commanded that those who proclaim the gospel should get their living by the gospel. Yun po. Pero sino magbibigay? Ang local church.
Hindi po yung nakasakay sa bus na naiirita at kailangan lang para umalis ay magbibigay ng konting barya. The local church is the way dapat ang kukunin nilang ikabubuhay nila. Pero ano nakikita natin? Di ba? Mahaba itong first point ko, 3 points po tayo or 3 portions. Ano nakikita natin? Ang Biblia, ipinapakita natin na dalawang klaseng tao. Yung isang full-time, di ba? Na ini-explain ni dapat full-time worker na ini-explain ni Pablo na dapat lang. Or isang kagaya ni Pablo na hindi nga siya kumuha ng suporta dun sa iglesia. Diba? Yun yung sinasabi ng Biblia sa atin. If a worker fully commits himself and is in need, then the local church should support. Yun ang nakikita natin dito sa verses na to based on chapter 9, 1 Corinthians chapter 9, 1 to 14. Ito pa dapat, ito para sa atin lang. No? Yung bivocational, katulad po ng inyong mga pastor, yung attitude po namin ay hindi dapat arrogante kami. At sasabihin namin, kita mo, hindi kami kumukuha ng pera. Hindi po eh. Pribileyo po ito eh. It is this ministry is a extremely wonderful privilege. And we are just blessed as a local church na hindi pa namin nangangailangan ng suporta. Isipin mo kung sinuportahan natin ng ating pastor, si Pastor George. Magkano yung sweldo? Baka 1 million a month yan, ang kinikita niyan. Huwag niyo ako isusumbong. Pero yun yung sinasabi natin. We are blessed to have this place. We are blessed to have this situation. Ang context natin po dito sa Grace Fellowship Church ay hindi po, nagsisimula pa lang po tayo eh. Magte-10 years pa lang. Eventually, pag namatay na kami, at maybe kailangan po natin ng next generation, hindi po problema kung may bivocational pastors pa rin tayo or may full-time pastors pa tayo. Ang nalalaman po natin dito is maging biblical po tayo. And lastly, alam mo, kinikwento ko rin kanina, di ba? Yung design of the church today, nowadays, at bakit ko sinabi to? Dahil isa sa pinakamagandang inuwi ko dun sa Mark Dever seminar sa Singapore na pinuntahan po namin ni Brother Jack at saka ni Brother Josh, ay sinabi po ni Mark Dever na parang yung church dapat, yung organic church, yung nagtutulungan. Hindi po ako lang dito nakatayo at wala pong ibang tumutulong. Hindi po ganon yung iglesia. Ang iglesia po ay lahat po ng miyembro ng iglesia, pumirma kayo ng covenant, magtulungan tayong lahat. Baka may isang taong ma-hospitalize sa atin at wala ako, nasa Korea ako. Kaya pag nawala ako, wag niyo ako hanapin, nandun ako sa Korea, trabaho po. Hindi pwedeng, wala si Brother Peter, dapat nandito siya. Hindi po eh. A part of the church should go and visit. Yun yung organic church na tinitingnan po natin. Membership and church membership is not a spectator sport. Kailangan po tulong-tulong po tayo. Di ba? Kami naman nandito upang mag-govern po ang ating direksyon at malaman po natin that everything and everyone is well taken care of. So yun po ang pinuprove ni Pablo. Yung pinuprove ni Pablo is, yung worker deserves his wages. 17 questions na simpleng tanong na pang-araw-araw na halimbawa and everyday analogies. Kumuha pa siya ng Old Testament law kay Moises upang patunayan na siya ay karapat-dapat na sahuran tulad ng isang yung analogy niya is yung baka o yung kalabaw na nararapat kumain sa mga pananim na tinatapakan niya. At gayon pa man, ito ang problema ngayon sa sermon na to. Hindi naman problema. Hindi ako naniniwala ito yung punto ng talata. Anong oras na? Oo, nakikita natin na ito ang pinapahiwatig. It is implied, it is in the text.
Alam natin ito dahil ito ay hindi isang bagay na pangkultura. It's not something cultural. Alam natin this is a biblical truth. Ngunit hindi yun ang punto ng ating talata. At ito sa aking palagay ang punto. Verse 12. Si Pablo at ang kanyang kalayaan kay Kristo. Gayon may hindi namin, sila ni Bernabe, ginamit ang karapatang ito. Kung ang iba ay talagang nagkaroon ng bahagi sa mga benepisyong iyon, I think isa na dun si Pedro at saka si Cephas or si Peter at yung ibang mga kapatid ng Panginoon, maybe, gaano pa kaya ang mga karapatan ko? Kaya kahit na hindi ko kailanman ginamit ang mga ito. Parehong ipinapahiwatig ni Pablo na isa itong sakripisyo sa kanyang bahagi at ito ay isang bagay na nagdulot ng tiyak na kahirapan. There was a cost. Sabi niya, oo, dapat, alam ko, dapat, yan yung rights ko eh. Pero teka muna. Hindi ko gagamitin yung karapatang yan. Hindi ko gagamitin yung karapatang yan. There was a cost. Napilitan ba si Pablo gawin ito na hindi? Hindi eh. Galing sa kanyang puso, galing sa kanyang pagmamahal. Mga kapatid, ito po yung tinatawag natin, Christian liberty. Christian freedom. It is not, Christian freedom is yung kapayapaan natin to do good. It is not, Christian freedom is not going out, sasamahan ko yung mga dati kong kaibigan, mga kaopisina ko. At hindi ako mag-fellowship, Sunday lang. At i-justify ko yung actions ko, sabihin ko, oh, lahat sila uminom. Ako, hindi naman ako uminom eh. Uminom ako, isa lang eh. Nakita ko sa club, yung mga kulang sa damit, wala naman sa akin yun eh. Hindi naman, kahit anong nakita ko, okay lang yun. May Christian freedom naman ako. Hindi po ganun. Hindi po yung sinusubukan natin i-drive yung ating Christianity to the edge and being nasa borderline ka parati all the time. At pinuprove mo sa barkada mo, sa mga kaibigan mo dati, ako pa rin yung dating Peter. Christian na lang ngayon. Hindi po ganun. Hindi po yun yung Christian freedom. Hindi po yung bahala na kayo sa sarili nyo, masastumble kayo lahat. Kung next week, pag uwi ko mula Korea, punong-puno na akong tattoo hanggang dito. Pati dito, bahala kayo. Pati dito, kunwari, kasulat, Jesus is Lord. Eh, di ba parang Christian freedom ko yan eh. Wala naman masama sa tattoo eh. Hindi po ganun ang Christian freedom. Ang Christian freedom hindi nagtatanong kung hanggang saan ko ito magagawa na hindi nagkakasala, ngunit ginagamit ito ang kalayaan ng isang tao para sa kabutihan. At ito yung isang magandang halimbawa. Balikan ko lang ulit yung 1 Corinthians chapter 8 verse 13. Sabi ni Pablo, kung ang pagkain ay nakakapagpatisod sa aking kapatid, ito yung Christian freedom niya. Hindi na ako kakain ng karne. Upang ako'y huwag makapagpatisod ng aking mas nakakahinang kapatid. Hindi ka pa mature eh. Okay lang. Dapat mag-mature ka dahil wala naman yung karne na yan eh. Christian freedom ko to. Hindi, baliktad. Ang Christian freedom ko is, sa mata ng Diyos, walang masama kumain ng karne. Pero yung kapatid ko, masastumble dahil galing sa food offered to idols to, tatabi ko na to. It is my freedom not to eat that. Yun ang ibig sabihin. Ito ang pinili ni Pablo, ang kanyang kalayaan na gumawa ng mabuti. Diba, sabi ko nga rin, the Bible talks about self-denial. But self-denial is not an end in itself. We don't deny ourselves for our own sake. Hindi ito yung katapusan. Hindi itinuturo ng Biblia ang pagtanggi sa sarili.
Ang mga Stoics ganun. Doon daw nila makikita yung happiness. Stoicism. Sige, padisiplinahan tayo. Sige, kaya ko yan. Hindi eh. Para saan? To gain moral worth. Para magpakabuti lamang. Ang Diyos nga, ginagamit ng Diyos yung reward system eh. Di ba? Rewards in heaven. Di ba? Hindi lang natin pwedeng itulak too much kasi baka yun na lang iniisip natin. Ngunit ang puntong ito ay sinusubukan kong gawin ay ito. This is the point I'm trying to make. Ginagawa ni Pablo at natin ang mga sakripisyo para sa mga tamang bagay ng may tamang motibo. At ito ang motibo ng ating Apostol Pablo. At this is the reason why it's in verse 12, the third part. At si Pablo at ang rason sa pagbawi ng kanyang karapatan. Ano sabi dito? Basahin natin sabay-sabay. Yan ang point. Because of how Paul values the gospel of Christ, sasabihin niya, hindi ko kayo hahadlangan. Bago pa lang kayo, baka ma-stumble kayo, ayoko na kayong basta't ako, ebanghelyo lang ibibigay ko sa inyo. Ganong kataas. Jars, we have this so precious thing in jars of clay na sinasabi ni Pablo, ayoko magkaroon ng stumbling block, ayoko magkaroon ng hindrance, ayoko magkaroon ng obstacle. Ang hirap na nga ng ating sasabihin. Sabihin mo sa isang tao, ikaw mamamatay ka. The wages of sin is death. And you can't save yourself. Si Lord Jesus lang pwede mag-save sa'yo. Ang hirap nun ah. It is not by your own effort. Siyempre, buong mundo gusto nila may effort silang konti. The gospel is foolishness to the world. And in Paul's eyes, ayaw niyong makadagdag kahit konti. Kaya sabi niya, itong karapatan ko na dapat kayo nagbibigay sa akin ng suporta, hindi ko I revoke that. Because, para magpakabuti siya, hindi. Upang huwag kaming makahadlang sa ebanghelyo ni Kristo. Ganon din sa ibang iglesia. Unang Thessalonians chapter 2 verse 9. Natatandaan ninyo mga kapatid, ang aming pagpapagal at paghihirap. Gumagawa kami araw at gabi upang huwag kaming maging pasanin sa kanino man sa inyo. Ipinahayag namin sa inyo ang ebanghelyo ng Diyos. Mas maganda sa English, that we might not be a burden to any of you while we proclaimed to you the gospel of God. Naniniwala ako na ang susi or ang key sa pag-unawa sa bahaging ito ng banal na kasulatan dito sa 1 Corinthians chapter 9 verses 1 to 14 is kung ano ito para kay Pablo. At ito nga yun, walang hadlang sa ebanghelyo ni Kristo. At tulad ng sinasabi ko kanina, ang teksto ay hindi po tungkol sa pagbabayad bilang sa isang manggagawa, sa pagsuporta ng isang manggagawa. Bagamat alam po natin, iyan po ang ipinapahiwatig ng ating mga talatang pinagmumulan. But this is the point. Paul makes it a point na sinasabi niya, I have those rights. I have those rights. But the rights are not the point. The point is anything for the gospel. Sabi sa New International Commentary ko, babasahin ko na lang in English, the objective of this text is lost over concerns and rights that reflect bold professionalism rather than a concern for the gospel itself. Huwag natin makita sana na puro yung concerns over the rights of Paul. It is not about that. He mentions it, pero hindi po yun yung objective ng text. Ang objective ng text is the gospel itself. That's according to my New International Commentary on the New Testament. So ano ibig sabihin ito? What is it for us? Ano ngayon, Kuya Peter, ang tagal mo. Alas 3 na. It means
Dapat ang buhay po natin, pag tinignan po natin yung ehemplo ni Pablo, ay nakasentro sa Ebanghelyo. Hindi po ibig sabihin, gagawin po natin ay magre-resign na tayo sa mga trabaho natin, iba sa natin naghahanap ng trabaho, pero magre-resign na tayo at magiging misyonaryo na lang at hindi tayo magpapabayad kagaya ni Pablo. Hindi. Alam po naman natin na sabi sa Acts chapter 9 na special kind naman si Pablo na siya ay isang minister to suffer for Jesus' name's sake. Piling-pili po siya. Pero mayroon bang timeless truth na walang hanggang katotohanan o prinsipyo sa Biblia na makukuha natin? Heto na nga Gospel-centered living. Ang ibig sabihin po nito, nangangahulugan po, ito na ang ating buhay ay dapat nakahanay sa katotohanan na ang pinakamahalagang bagay sa ating buhay ay hindi ang ating safety o ang seguridad ng ating kinabukasan, kundi ang pagtawag ni Kristo po sa atin. Ang pagkamamamaya ni Kristo ang dapat manguna sa atin, and it starts right now. Nangangahulugan ang being gospel-centered na ang ating buhay ay hindi dapat magmukhang naghahanap lang tayo ng libangan sa mga bawat oras. Nangangahulugan po ito na ang ating buhay ay hindi nakasentro sa kahit anong ibang bagay, kung hindi nakasentro lang sa Ebanghelyo. Nangangahulugan po ito na ang Ebanghelyong iyon is what defines us and we find our purpose in. Hanapin natin ang layunin natin dito sa Ebanghelyo. Alam mo, isa sa ginagawa ko po sa mga kaibigan kong hindi po naniniwala sa Ebanghelyo is tinatanong ko yung existential questions. Sino ka? Saan ka nanggaling? Saan ka pupunta? Ano ang layunin mo sa buhay na ito? At doon mo madadala ang Ebanghelyo sa Ebanghelyo. What does it mean to be gospel-centered? What does it mean to be self-centered? Ano ibig sabihin ng self-centered? Ano ibig sabihin ng makasarili? Makasarili yan, self-centered yan. Isang taong lahat ng kanyang ginagawa at iniisip ay sa pamamagitan ng kanyang makukuha o sa kanyang sarili. Tinatalo ng sarili ang lahat ng iba. Ang sarili ang nangingibabaw. Tama? If you're self-centered, if you're makasarili. Pero hindi ito nangangahulugan na ang mga taong self-centered ay sarili lang iniisip nila 24/7. Ang mga taong yun, mga self-centered na tao, may asawa pa din, pero self-centered siya. May trabaho pa rin, pero self-centered siya. Gumagawa pa rin ng mga desisyon patungkol sa kanyang kalusugan. Iniisip pa din niya kung ano ang kanyang kakainin, saan siya maninirahan, at iba pa. Ngunit ang sarili, ang self-centeredness, ang nagpapaalam sa lahat ng mga desisyong ito. Sa parehong paraan, ang becoming a person who is gospel-centered, ang buhay nakasentro sa Ebanghelyo. Pero hindi rin nangangahulugan na yung mga issue ng pang-araw-araw ay kinakalimutan na natin. Hindi, gospel-centered ako. Ang laki ng utang mo. Hindi, gospel-centered ako eh. Yung sasakyan mo naiwan dun sa na-flat o ano. Kailangan kunin mo. Hindi, may Bible study, gospel-centered ako eh. Alam naman po natin, hindi yun yung ibig sabihin. Ang ating mga bagay, yung mga bagay sa pag-aasawa, siyempre magdidesisyon pa rin tayo.
Ang ating paaralan, mag-desisyon pa rin tayo, ang simbahan at lahat ng iba pang araw-araw na buhay, lahat may kinalaman po yan sa Ebanghelyo. Ngunit ang ibig sabihin po nito, at ibig sabihin ito ay tinitignan natin ayon sa liwanag ng Ebanghelyo. Lahat ng ating desisyon ay dumadaan sa, kumbaga, sa filter of the gospel. Ang ginagawa ni Jesus, dapat lagi nang nasa isip po natin. Kumbaga, kung yung buhay natin is hindi tayo nabubuhay para lang sa 15 at saka sa 35. Delayed 5 days eh. Hindi sa 30. Ang buhay natin ay para sa Ebanghelyo. Yun ang nakikita natin kay Pablo eh. Diba? Si Pablo, sa kabila ng pagiging karapat-dapat na siyang dapat bayaran, sinuko niya yun eh. Yung karapatan na yun para sa kapakanan ng Ebanghelyo. Alam ko, hindi nga po tayo si Pablo. Hindi nga tayo si Pablo. Ngunit ang itinuturo sa ating mga bahaging ito ay mamuhay po tayo at gamitin po natin ang kalayaan natin, ang Christian freedom, para sa kapakanan ng Ebanghelyo. Dapat natin ipamuhay ang natitirang bahagi ng ating buhay dito on earth na nakasentro sa Ebanghelyo sa isang mundong lubhang nangangailangan po ng Ebanghelyo. Last week, diba? Kaya nga kinuha ko yung last week eh. Nakaraang linggo, nalaman natin tungkol sa malasakit ni Pablo. Sa malasakit niya sa weaker brother. Sa mahinang kapatid. This week, nakikita natin yung malasakit ni Pablo sa Ebanghelyo. Dapat may mapulot po tayo. Sabi nga ni Pablo, di ba, imitate me as I imitate Christ. Iwanan ko po kayo ng isang verse na ang speech ni Apostle Paul po ito nung nagpapaalam po siya sa Ephesian Church sa Gawa chapter 20 verse 24. Ngunit hindi ko itinuturing ang aking buhay na mahalaga sa aking sarili upang maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoon Jesus na magpatotoo sa magandang balita ng biyaya ng Diyos. Habang inaalala natin ang mga buhay at halimbawa ng katulad ni na Apostol Pablo na hindi ipinilit o pinaliwala ang kanilang mga karapatan, pinaliwala maging kanilang mga karapatan sa mga pangunahing pangangailangan para mabuhay, maging kanila mismong buhay, at pinakahigit sa kanilang lahat ang ating Panginoong Hesus. Gayon din, isantabi natin ang bawat bigat at pagkakasalang madaling bumibitag sa atin at tumakbo tayong may pagtitiis sa takbuhing inilagay sa harapan natin. Pagmasdan natin si Jesus na siyang nagtatag at nagpasakdal ng ating pananampalataya, na dahil sa kagalakang inilagay sa kanyang harapan ay tiniis niya ang krus, hindi inalintana ang kahihiyan, at siya'y umupo sa kanan ng trono ng Diyos. Sa atin pong pagtatapos, atin pong awitin bilang tugon by faith. We see the hand of God
light of creation's grand design, in the lives of those who prove His faithfulness, who walk by faith and not by sight. By faith our fathers roamed the earth, with the power of His promise in their hearts, of a holy city built by God's own hand, a place where peace and justice reign. We will stand as children of the promise. We will fix our eyes on Him, our souls reward, till the race is finished and the work is done. We'll walk by faith and not by sight. By faith the prophets saw a day when the longed-for Messiah would appear, with the power to break the chains of sin and death, and rise triumphant from the grave. By faith the church was called to go in the power of the Spirit to the lost, to deliver captives and to preach good news in every corner of the earth. We will stand as children of the promise. We will fix our eyes on Him, our souls reward, till the race is finished and the work is done. We'll walk by faith and not by sight. By faith this mountain shall be moved, and the power of the gospel shall prevail. For we know in Christ all things are possible, for all who call upon His name. We will stand as children of the promise. We will fix our eyes on Him, our souls reward, till the race is finished and the work is done. We'll walk by faith and not by sight. We'll walk by faith and not by sight. Ayun. May mga konting announcements po tayo. May prayer meeting po tayo ng 7:30. Via Zoom lang po. Wag po kayo magpunta dito. Wednesday, open to GFC members. Prayer night po yun. This Thursday, PDF 242. Thursday, dito po. Magpunta po kayo dito. At may parehas, pansit tsaka spaghetti. At pwede din po kayo magdala. Open to everybody, live here at the GFC Center. Study on the life and times of David. Si Pastor George Ngan ang magtuturo po this Saturday. Women of Grace, the usual 9 a.m. Youth at 3 p.m. At wala pong crosswalk this Saturday. Magre-resume po sa August 24. Sa mga wala pa pong baptism, di pa po nagpapabautismo, may baptism class po tayo. And actual baptism na rin. September 14, Sabado, 10 a.m. sa South Bay Clubhouse.
Para sa mga interesado ay dumalo po kayo kasama ng mga gusto mag-witness. Mangyari po lamang na magpatala sa likod ng ating reception area. Tayo po'y manalangin ulit. Panginoon Diyos, nagpapasalamat po kami sa araw na ito. Salamat po, meron po kaming isang araw na ibinibigay niyo upang makapag-rest po kami sa inyo. This is the day that we rest in you, O Jesus, and we thank you. Salamat po. Panginoon Diyos, kayo na po bahala sa aming mga pangangailangan. Alam niyo po ang bawat isa, kung sino po ang may pangangailangan ng pang-financial, Father, would you just provide for those who need spiritual healing, yung mga nagtatampo po sa inyo, Panginoon. Lord, will you just reach out to them? And Father, for those who are in need also of healing, Lord, would you just please heal us? And for those who, we all need you, Lord God. And please give us, Lord, yung pagkakataon po, maging salt and light, ilaw at asin, itong coming week. At bigyan nyo kami ng pagkakataon, Lord God, na ipahayag ang magandang balita ng Ebanghelyo. Lord, bigyan nyo kami ng opportunities sa work, sa school, kahit sa mga bus, kahit saan po, Panginoon. At kayo na po bahala sa amin. Please protect us until we meet again. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. And may the Lord lift up His countenance upon you and give you peace. And the people of Grace Fellowship Church says, Amen. God bless.